Rendell Tagalog Love Stories presents Magtatakip silim na nang tumigil si Marinette sa pag-iinsayo sa paggamit ng baril. Siya na lamang ang natira sa training room dahil ang mga kasamahan niya ay nauna nang bumalik sa mga dorm nila. Ano nga bang inaasahan ni Marinette? Walang tao ang gustong makisama sa katulad niyang pangit. Dahil sa aksidente noon, kung saan iniligtas niya ang kanyang kakambal, sa sunog ay napuruhan siya sa kalahati ng kanyang muka. Pati na rin ang kanang braso ay may pilat galing sa sunog. Dahil siya na lamang ang naroon, dumiretso muna siya sa pinakamalapit na banyo upang maghilamos ng muka. Nadatnan pa niya ang kilalang bakla ng PMU na nakikipaglandian sa kapwa niyang lalaki. Dadaan sana ito sa harapan nila nang bigla na lamang sunggaban ng lalaki nang halik ang kapwa nitong lalaki. Mabilis na nagtago si Marinette sa likod ng puno. Paano kung may makakita sa atin dito? Dinig pa ni Marinette na sabi ng lalaki. Don't mind them, babe. Sagot naman ni Dave. Kilala ni Marinette ang binata. Sino nga ba ang hindi? Siya lang naman ang sirena ng PMU. Maliban sa maganda ito na parang babae, maputi, makinis, at higit sa lahat, may magandang pangangatawan. Maski si Marinette, inaamin niya na napakagandang lalaki nito. Tumagal ng 1 minuto bago tumahimik ang buong paligid. Upang masiguro ni Marinette na tapos na ang dalawa, sinubukan niyang sumilip. Ngunit, ang kinagulat ni Marinette ay tumama ang maliit na patalim sa gilid ng kanyang muka. Alam mo ba na pangit ang ginagawa mo? Malanding sabi ni Dave sabay pilantik ng magaganda at mahahabang daliri niya. Dahil sa likas na maldita at masama ang ugali ni Marinette, sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Tumayo na si Marinette mula sa pagkakaupo at hinarap si Dave. Sa sobrang tangkad ng lalaki, hanggang dibdib lamang siya nito. Hindi ba mas pangit ang makipaghalikan sa kapwa mo lalaki? Panunuyan ni Marinette na sinabayan pa niya ng ngisi. May tinatawag tayong LGBTQ+ Marinette. Bira naman ni Dave na may halong panggigigil dahil alam ng binata na sarado ang utak ng babae sa ganitong bagay. Wala akong pakialam sa ABCD na yan. Ang punto ko rito, parang kasalanan ko pa. Hindi niyo ba alam ang salitang privacy? Hindi niyo ba alam ang ibig sabihin ng PDA? Why? Proud akong isigaw ang kabaklaan mo? Putol ni Marinette. Nag-isang linya ang labi ni Dave at dumilib din ang itsura ng lalaki. Nakaramdam naman ang kaba si Marinette, kaya minabuti niyang labanan ito. Para saan pa at matatakot siya kung nagawa nga niyang pasukin na nasusunog na bahay. Wala nang mawawala sa kanya, kaya kahit sino pa ay babanggain niya. Naging mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Mabuti na lamang at may nagsalita sa walkie-talkie ni Dave. Dave, kailangan namin ng tulong. Si Cassandra at Veronica nasa bingit ng kapahamakan ngayon. Tarantang sabi ni Daphne sa kabilang linya. Naalerto bigla si Marinette. Kaya dali-dali silang tumakbo pa sakay ng sasakyan. Nawala ng parang bula ang kaninang tensyon ng dalawa at napalitan iyon ng matinding pag-aalala. Hello? Si Marinette to. Ano nangyari sa kanila? Hello? Naririnig mo ba ako? Tarantang tanong ni Marinette. Marinette? Basta, bilisan niyo na lang. Sinendan ko kayo ng location. Wala nang naging kibuan ng dalawa at sabay na lang silang nagtungo sa tamang lokasyon na pinadala ni Daphne. Nang makarating sila ni Dave sa bungad, nakita agad nila si Sancho na nakaluhod sa kalsada habang umiiyak. Sa gilid niya ay si Veronica na tulala at dinudugo na rin dahil buntis ang babae. Anong nangyari? Kinakabahang tanong niya sa kakambal na si Maxine. Lumuluha din ang kakambal nito kahit na ang mga Hamilton brothers. Marinette, si Cassandra, wala na siya. Ano? Bumalik ang tingin ni Marinette sa magkakapatid na halos hindi nila mapigilan ang pagwawala ng binata. Hindi makilala ni Marinette kung paano magwala si Sancho
sa harapan ng mga kapatid nito. Do something! Buhay pa ang asawa ko, hindi ba? Buhay pa siya, hindi ba? Pagwawala ni Sancho habang tanga ni Steve. Malungkot namang nakayuko si Fagin dahil hindi rin niya sigurado kung nakaligtas ba ang babae. Hindi pa nila inaasahan sa lahat ay nang maglakad si Sancho patungo kay Veronica. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung di ka sana pumunta sa akin tuwing nag-aaway ko ng asawa mo, hindi mangyayari to. Hindi ba sapat na naging magkaibigan tayo? Bakit kasi ang asawa ko pa? Bakit di na lang ikaw? Isang malakas ang suntok na natamo ni Sancho sa lalaking kararating lang. Nagbabaga ang mga mata ng lalaki. Nakilala ni Marinette ang lalaki dahil asawa ito ni Veronica. Ito si Adam, isang bagong balik na commander. Ang kapal ng mukha mong sisihin ng asawa ko sa kagaguhan mo. Babae pa rin siya. At minsan din ay isipin mo rin na baka dahil sa'yo kaya din nangyari sa asawa mo yan. Kung di mo sana pinabayaan yung asawa mo pumunta sa akin, hindi mangyayari to. Kung inalagaan mo lang sana ang malanding. Hindi na napigilan ni Marinette ang suntukin ng binata. Bigla na lamang niya ginawa ito na kinagulat ng lahat. Nag-alala pa si Maxine dahil nakialam siya sa away ng mga ito. Kung uunahin niyo ang init ng ulo niyo, talagang walang mangyayari. Ayusin mo ang sarili mo, Sancho. Buhay ang asawa mo, nasisiguro ko yan sa'yo. Kalmadong sabi ni Marinette. Huminahon si Sancho, ngunit kinailangan pa rin nilang patulugin upang makapagpahinga ito. Tumahimik namang pinagmasdan ni Fagin ang babae bago ito bumalik ng sasakyan. Umalis si Marinette nang hindi niya binalingan pa ng tingin ng iba at ibinuhos na lamang ang lungkot sa loob ng sasakyan. Dahil kahit gaano siya kasama, hindi niya pinangarap na makita ang ninuman sa kanila na nasasaktan. Lumipas ang isang linggo at wala na siyang nabalitaan pa kay Sancho. Bumalik ang dati na para bang walang nangyari. Hindi na rin siya nagtangkapang alamin ang nangyayari sa mga buhay ng Hamilton Brothers. Tahimik na pumasok si Marinette sa loob ng opisina ng captain niya. Naabutan niya itong busy sa pagbabasa ng bagong report. Binitiwan naman ng captain niya ang binabasang report nang makita siya. Maupo ka sandali, Marinette. Anito na malugod namang sinunod ni Marinette. Pagkuwan ay may inabot ang captain niya na itim na folder. Para saan to, Captain? Tanong ni Marinette sa nagtatakang tinig bago inilabas ang laman ng folder. Bumungad lamang sa kanya ang larawan ni Dave. Isa pa sa pinagtataka ni Marinette kung bakit narito ang impormasyon ng lalaki. Nangunot ang magkabilang kilay niya, lalo na nang may kasunod na larawan pa ito. Gusto kong bantayan mo si Dave Dantes, o mas kilala sa tunay na pangalang Dave Montecarlo. Siya ang nag-iisang anak ng sikat na business tycoon sa Japan. Sumali siya sa PMU bilang isang secret agent 5 years ago upang takasan ang responsibilidad niya. Paliwanag ng captain niya. Teka. Naguguluhan ako. Ibig mo bang sabihin na isang multi-billionaire ang sirena na yon? How about this picture? Sabay pakita sa huling larawan. Ito ang larawan ng isang babae na may kasamang baby. Iyan ang mag-ina ni Dave nung nabubuhay pa sila. Namatay sila sa isang raid. Nadamay lamang sila. Kung ganun, anong gusto mong gawin ko? Seryosong tanong ni Marinette sa captain niya. Mas lalong sumeryoso ang mukha nito bago napabugan ng hangin. Ang kailangan mo lang ay makapag-asawa siya ng babae bago siya tanggalan ng mana. Ano? Misyon ko yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Marinette. Yes, ang ama niya ang nag-utos dyan. Kaya kailangan mong bumuntot sa kanya. Siguraduhin mong hindi siya sa lalaki na hikipaglandian. Teka na naman, bakit ako? Alam mo naman na hindi ko makasundo ang sirena na yun. Reklamo ni Marinette, sabay bitaw ng record ng lalaki. Ikaw lang ang best candidate para rito. Dahil hindi ka pag-iisipan ni Dave tungkol rito. Gawin mo na lang ang mission na to, Marinette. Pagkatapos ililipat na kita sa Team B. Sabi ng captain niya. Pero captain, nagdadalawang isip si Marinette dahil hindi madali ang gusto ng captain niya na ipagawa sa kanya. Ngayon lamang ay halos yumanig na ang buong PMU sa pagiging aso't pusa nila. Paano pa kaya kung buntutan niya ito? No buts, Marinette. This is your mission.
and you need to obey this. Maautoridad na sabi ng captain niya. Wala nang nagawa pa si Marinette kundi ang sundin ito. Dinala niya ang itim na folder at paulit-ulit na pinag-aralan ang mga impormasyon ng binata. Sinaulo niya ang mga mahalagang detalye, lalo na ang nangyari sa mag-ina nito na naging dahilan na rin siguro kung bakit mas pinili ng binata na magpanggap na bakla. Kinabukasan, maagang gumising si Marinette dahil na rin maaga ang training niya. Pagising pa lang niya, bumungad na agad sa kanya ang locker niya na puno ng basura. Hindi na ito bago kay Marinette dahil sanay na siya sa pambubuli sa kanya ng ibang estudyante. Kailangan mo po ng tulong? Tanong ng batang lalaki na anak ni Fagan. May hawak pa itong laptop, ang computer freak sa magpipinsan. Sa likuran nito si Ali, ang anak ni Veronica at Adam na may dala namang makapal na libro. Kaya ko na to. Nakangiting sabi ni Marinette sa mga bata. Bakit mo hinahayaan na ibuli ka ng katulad mong adult? Hindi mo ba alam na pwede silang kasuhan sa ginagawa nila? Pwede silang makulong at magbayad ng danyo sa ginagawa nila. Paliwanag ni Ali, ang future lawyer sa magpipinsan. Sa murang edad ng mga ito ay matinik at matalino na sila. Ayaw ko lang ng gulo, kiddo. Sige na, pumunta na kayo sa mga daddy nyo, baka hinahanap na nila kayo. Sabi ni Marinette at tinuloy ang paglilinis ng sariling locker. Ngunit ang pinagtaka niya ay nang umupo sa malamig na lapag si Ivo. Nagtaka si Marinette sa ginawa ng batang lalaki dahil mabilis ang bawat pagtipa nito sa laptop. Sa tabi nito ay si Ali na nagbabasa naman sa makapal niyang libro. Kids, hindi ba kayo hinahanap ng mga daddy nyo? Sabi ko, pumunta na kayo ron, tsaka marami ang lapag. Tumayo na kayo dyan. Isang minuto lamang ang lumipas nang ipakita ni Ivo ang isang video. Nagulat pa si Marinette dahil pinapanood niya ngayon ang mga taong palaging naglalagay ng basura sa locker niya. Mabilis niyang nakilala ang mga ito. Ito ay sina Lowelyn at Anna, ang mga baguhan na estudyante, na isang bully kung saan ipinatapon sila ng magulang nila rito sa PMU upang magtino. Paano mo nagawa yan, Ivo? Humahangang tanong niya sa batang lalaki. Hindi akalain ni Marinette na isang hacker ang bata. Nababalitaan niya ang tungkol sa batang lalaki sa galing nito sa teknolohiya. Ngunit hindi niya alam na ganito ito kagaling talaga. File a case against them para hindi na nila ulitin, Tita Marinette. Si Ali naman ang sumingit. Parang kinurot ng galak ang puso ni Marinette sa mga bata dahil nirerespeto at hindi siya kinatatakutan ng mga ito. Hindi ba kayo natatakot sa akin? Naisambit ni Marinette sa mga ito. Nagtaka naman ang dalawang bata, pero pagkuwan ay parang binatang bumuntong hininga si Ivo at Ali. Bakit naman kami matatakot? You are gorgeous, tita, even though you have those scars. Hindi nabawasan ang kagandahan mo, sabi ni Ivo. Yeah, sino naman nagsabing nakakatakot ka, tita? I will sue them at sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Sabat naman ni Ali. Napangiti ng malawak si Marinette dahil sa sinabi ng mga ito. Ngunit, nabura din ang ngiti niya nang mapansin si Fagan na nag-aapoy sa galit habang papalapit sa kanila. Ivo, pinasukan mo na naman ang system ng PMU? Ali, ano na naman ang ginawa mo? Nang gagalaiting sigaw ni Fagan sa dalawang bata. Daddy? Tito? Sabay sambit pa ng dalawa. Ivo, hindi ba sabi ko wag mong pakikialaman ng system ng PMU? Utang na loob, anak. Halos atakihin sa puso ang Tito Sancho mo. Hindi pa nga niya nahanap ang asawa niya tas dadagdagan mo pa. Ikaw naman, Ali, nakita mo ba na problemado ang ama mo? Puntahan mo at baka girahin na siya ng mama mo. Ani Fagan. Nagsitakbuhan naman ang dalawang bata habang pinapagalitan ni Fagan. Natawa na lamang si Marinette dahil kahit matindi ang nagawa niyon sa kapatid nito, hindi pa rin siya tinakwil ng mga ito. Ngunit, ramdam pa rin niya minsan ang pagkaalangan. Ganon siguro talaga. Kahit napatawad ka na, ay hindi na maibabalik ang dati. Natapos na sa paglilinis ng locker si Marinette, nang maisipan niyang magtungo sa training ground upang mag-ensayo. Pagtapak pa lang niya sa training ground, ang malanding tinig agad na bumungad sa kanya.
Nabungaran naman niya si Dave na may kalandian na lalaki. Magdidikit na sana ang labi ng dalawa nang dahil sa taranta ni Marinette, nahagisan niya ng malalaking bato ang dalawa. What the heck? Sabay pang reklamo ng mga ito. Sinong naghagis ng bato sa amin? Lumabas ka kung sino ka man. Nang gagalaiting hiyaw ni Dave. Pigil naman ang bawat halakhak ni Marinette dahil nasapul talaga ang ulo ng dalawa. Dahil na rin sa takot niya na matuklasan siya, dali-dali siyang tumakas palayo sa lugar na yon. Sa kabilang banda naman, ay si Dave na nanggagalaiti sa galit habang hinahanap ang bumato sa kanila. Napansin niya ang isang pirasong hikaw sa lapag. Napangiti siya ng malademonyo na mapagtanto niya kung kanino ito. Humanta ka sa akin dahil lintik lang walang ganti. Isang linggo ng palihim na sinusubaybayan ni Marinette ang binata ng pasimple. Ngunit, isa lang ang napansin niya na mas lalo niyang dinikitan nito ngayon na labis niyang pinagtaka. Tulad ngayon ay araw ng misyon silang dalawa ni Dave. Kailangan yung pasukin ng bagong bukas na bar dito sa May Pasay. Balita sa akin ay may illegal na party drugs na ibinibenta rito. Kailangan yung makuhanan in act at hulihin ang dapat hulihin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ng captain nila sa dalawa. Pero bakit kailangan si Rena na ito ang kasama ko? Hindi ba pwedeng ako lang? Pakiramdam ko kasi papalpak ang planong to. Sabi ni Marinette habang masama ang tingin kay Dave. Marinette, alalahanin mo hindi lang ikaw ang agent dito. Bawat miyembro ay may partner at kayong dalawang perfect tandem sa trabahong to. Pero kasi Captain, alam mo ba na kung makabuntot sa akin to, kala mo jowa? Sino kaya sa atin ang palagi nakabuntot? Mag-iwan na lang kasi ng ebidensya, yun pang malalaman na kanya. Pagpaparinig ni Dave sa babae. Sinamaan siya ng tingin ni Marinette, ngunit nagkibit balikat lamang ang bading. Sabay hila sa kanya palabas ng opisina. Bitawan mo nga ako, kung makahawak akala mo naman. Ano? Close. Lumayo ka nga sa akin, alam ko naman na allergic ka sa babae. Sabay irap ni Marinette. Hindi na niya pinansin pa si Dave at dumiretso na sa sasakyan. Wala silang naging pansinan hanggang sa makarating sila sa destinasyon. Nagpalit muna sila ng damit. Hindi napansin ni Marinette na nakatitig sa kanya ang lalaki. Bumungad lamang sa mga mata ni Dave ang ganda ng katawan ng babae kahit may pilat ito. Isang simpleng fitted dress na may mahabang sleeves upang matakpan ang pilat nito sa braso galing sa sunog. Half mask naman sa muka upang matakpan ang pilat nito sa pisngi. Isinuksok din nito ang baril sa hita upang walang makapansin. Alalahanin mo ang plano, Marinette. Huwag ka basta-basta susugod ng walang utos ko, nagkakaintindihan ba tayo? Babala ni Dave na kinatango lamang ng babae. Pumasok na sila sa bar at tulad ng inaasahan, mga lasing na nagwawala sa dance floor ang naroon. Mga naghahalikan sa madilim na parte ng bar. Dumiretso agad si Marinette sa bar counter at umorder ng alak. Isang minuto lamang ay may lalaking lumapit sa kanya. Hi miss, mukhang nag-iisa ka. Gusto mo ba na makakausap? Malanding tanong pa nito. Ngumiti ng tipid si Marinette at hinayaan niya ang lalaking dumada at bumili ng inumin niya. Habang kausap ang lalaki, umiikot din ang paningin niya sa paligid, ngunit wala siyang makita na kakaiba. Hinanap din ni Marinette ang binata at nakikipaglandian nito sa kumpol ng mga babae. Nagtama pa ang mga mata nila at isang nakamamatay na tingin lamang ang binigay ni Dave sa kanya. Miss, pwede ka ba makausap in private? You're so gorgeous. Hindi ko mapigilan ng sarili kung titigan ka. Bola pa ng lalaki na kinaismid ni Marinette. Kung di lamang siya agent ngayon ay baka sinunggaban na niya ang lalaki. Ngunit nagbago na siya, kaya alam niya ang karakas nito. Nilagok na muna ni Marinette ang alak bago siya pumayag. Saan mo ako dadalhin? Kunwaring inosenteng tanong niya sa lalaki. Ngunit, nang mapunta sila sa madilim na parte ng bar, biglang umatake ang lalaki sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis ang reflexes ni Marinette at naiwasan niya ang atake nito. Anong akala mo? Hindi ko malalaman na isa kang agent? Anong ginagawa niyo sa bar na to? Para kumuha ng ebidensya? Sabi nito. So may alam ka palang kalakalan sa bar na to?
Mabuti nang hindi ako mapagod pang hanapin ang isa sa inyo. Malamig din na sabi ni Marinette at sumugod siya sa lalaki. Magkakasunod na suntok at tadyak ang pinakawalan niya na nasalo ng lalaki. Papatayin kita bago mo ako mahuli. Sigaw pa nito. Si Marinette naman ngayon ang panay-iwas sa atake ng binata. Isang suntok ang natanggap niya, kaya napaluhod siya sa sakit. Hindi niya rin inaasahan na matulis sa bagay na tumusok sa gilid ng leeg niya. Gotcha! Demonyong bulong ng lalaki. Tatayo na si Marinette upang matake nang mabuwal ang magkabila niyang tuhod. Nanlambot siya at hindi maigalaw ang buo niyang katawan. Napahawak pa siya sa dibdib niya nang kumabog ito ng mabilis. Ikaw ang unang makakatikim ng bago kong gawa na droga. Enjoy my aphrodisiac version to, Miss Agent. Nakakalokong, sabi pa ng lalaki bago naglakad paalis. Naiwan si Marinette na mabigat ang bawat hininga. Pinilit niya makatayo, ngunit muling nabuwal ang mga tuhod niya. Marinette! Tawag ng pamilyar na boses sa pangalan niya. Nang tumingala upang tingnan nito, bigla na lamang umiyak si Marinette. Help me, please, help me. Nahihirapang bulong niya. Anong nangyari? Hindi ba sinabi ko huwag kang susugod na walang approval ko? Anong nangyari? Ba't namamula ka? Shh! Problemadong bulong ni Dave nang makita ang syringe sa lapag. Napamura siya ng magkakasunod nang mapagtanto kung ano ang nangyari sa babae. Kinausap niya muna sandali ang mga backup at pinasugod ang mga ito. Kinarga niya na parang isang sakong bigas si Marinette at pinasok sa kotse. Dave, ang init. Iyak ng babae habang pilit hinuhubad ang suot na damit. Gaga ka? Ayaw mo makinig. Ngayon anong gagawin ko? Hindi naman kayo pwedeng dalhin sa ospital. Pagalit na sagot niya sa babae habang focus sa pagdadrive pa rin. Dave, please. Hirap na ako. Nahihirapang bulong pa rin ang dalaga sa pangalan niya. Wala nang nagawa pa si Dave kundi dalhin ang babae sa pinakamalapit na hotel. Inilapag niya si Marinette sa ibabaw ng kama at sandaling tinawagan ng pinsan. Isang himala na tawagan ako ng magaling kong pinsan. Anong kailangan mo? Alam ko naman na di ka tatawag nang walang kailangan. Spill it, dahil may ginagawa ako. Salubong agad sa kanya ng pinsan. Anong gamit sa aphrodisiac? Mabilis na paraan para mawala ang bisa. Sira ulo ka, Dave. Nagawa mo umabot sa ganyan? Ganyan ka na ba katuyot para gawin? Shut up. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang dapat mong gawin para umayos ang pakiramdam niya. Putol ni Dave sa pinsan dahil sa taranta. Naghubad na kasi sa harapan ni Dave si Marinette. Ilang beses na palunok si Dave nang makita ang kabuuan ng dalaga. Sabihin mo sa akin kung anong sintomas na nakikita mo sa kanya. Namumula ang mukha at ang mata niya. Inaapoy din ang lagnat at wala siya sa pag-iisip at tila nasasaktan. Sandaling tumahimik ang pinsan niya sa kabilang linya. Kinabahan bigla si Dave dahil kilala niya ang pinsan niya. Madalas itong gago ngunit magaling na doktor ang pinsan. Make love to her kung ayaw mo mabaliw siya. Mukhang mataas sa dosage ang sinaksak sa kanya. Sabi ng pinsan niya. Wala ba ibang paraan? I can't sleep with her. Hindi ko siya pwedeng galawin. Gago ka ba? Think another way para mawala ang... help me. Ang init. Dave, ang sakit. Ang sakit. Sobrang sakit. Pagwawala ng babae sa ibabaw ng kama at tila hinahawakan ng dibdib nito. Habol-habol ang hininga. Make love to her bago pa mahuli ang lahat. Yan na lamang ang huling sinabi ng pinsan niya sa kabilang linya. Wala nang nagawa si Dave, kundi ang hubarin ng suot na damit. Sinamahan si Marinette sa ibabaw ng kama. Walang sisihan kapag bumalik ka na sa wisyo. Paninindigan kita after this, pero mas mahalaga pa rin ang wisyo mo. Hindi naman ito ang first time mo, di ba? Kausap ni Dave sa babaeng wala na sa katinuan. Dave, please. Nagpakain na rin si Dave sa tawag ng laman. Sinunggaban niya ang labi ng babae at nangyari nga ang dapat mangyari. Naisuko ni Marinette ang bataan sa lalaki.
Kinabukasan, naalimpungatan si Marinette dahil sa mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya. Nang imulat niya ang mga mata, bumungad sa kanya ang maputing braso. Nang lingunin niya kung sino ang nakayakap sa kanya, parang gumuho ang mundo ni Marinette. Anong ginawa mo? Naiiyak niyang hiyaw kay Dave. Ang aga, Marinette, nakasigaw ka na agad. Reklamo naman ni Dave. Nakabalot lamang ng puting comforter ang hubad na katawan niya na mas lalo pang nagpaiyak sa kanya nang makita ang kainosentehan ng sapin sa kama. Kahit na malandi ang tingin sa kanya na ibang tao, ay kailanman hindi niya ibinigay ang sarili sa kahit na sino. Hanggang halik lamang siya at ang asawa ng kakambal niya ang unang hinalikan. Anong nangyari? May nangyari sa atin? Paano? Bakit wala akong maalala? Lumuluhan niyang tanong kay Dave. Hindi ba bakla ka? Paano mo nagawa sa akin yun? Malamig na tingin lamang ay pinukol ng binata kay Marinette na ngayon ay nakasalampak sa sahig habang umiiyak. Hindi na natiis pa ni Dave na hindi lapitan ng babae upang kargahin ito at iupo sa kandungan niya. Bakla ka ba talaga? Tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Well, I'm gay, pero simula kagabi lalaki na ako ngayon. Pilyo na niyang sabi na mas lalong nagpainis kay Marinette. Isang sapak ang pinatikim niya kay Dave ngunit tumawa lamang ito. Niyakap siya nito ng sobrang higpit na para bang wala ng takas. I'll take responsibility for what we did, so stop crying. Kailangan na nating bumalik sa PMU para mag-report. Sabi pa ni Dave. Huminto na sa pag-iyak si Marinette at taimtim na tumitig kay Dave. Napansin niya ang mapupungay na mata ng binata habang nakatingin sa kanya. Bumaba pa ang tingin ni Marinette sa mapupulang labi nito. Hindi na nila namalayan ang magdikit muli ang labi nila. Isang oras din ang tinagal nila sa pangalawang honeymoon bago sila nagdesisyon na umuwi na. Hindi na umiimik si Marinette dahil tandang-tanda pa rin niya ang ginawa nila ng binata. Muling namula ang pisngi niya nang balingan ng tingin si Dave na seryoso sa pagdadrive. Hanggang sa makarating sila ng PMU, wala silang naging imikan. Nagpaalam pa ito sa kanya na ito na lang ang magre-report. Dumiretso na lamang si Marinette sa opisina ng kakambal nang maabutan niya ang lahat rito. Buhay pa ang asawa mo, Sancho. Huwag kang mag-alala, makikita din natin siya. Ikaw naman, Commander Adam, pakiuwi na ang anak mo na walking dictionary dahil nakakasawa na siya. Bira ni Steve sa lalaki. Parang ang laki ng problema mo sa anak ko ah. Dahil ba mas matalino ang anak ko, ganon? Pang-iinis pa ni Adam. Matalino may as. Anong silbi ng talino ng anak mo kung hindi siya marunong humawak ng barel? Hindi ba, baby? Sabi ni Steve sa anak. Anong konektado ng barel sa kayabangan ko, Hamilton? Kapag ang anak ko naging magaling na lawyer, huwag kang lalapit sa kanya. Sabi pa ni Adam. Hinila na niya ang anak paalis ng opisina na yon. Nagkasalubong pa sila at tipid ng ngiti lamang ang binigay sa kanya. Pinagmasdan pa niya ang dalawa. Daddy, sa bahay ka na ba matutulog mamaya? Inosenteng tanong ng anak ni Adam sa kanya. Napangiwi ang lalaki nang maalala ang asawa dahil isang buwan na siyang hindi nakakatabi rito. Mas lumala ngayon dahil nagkaroon ito ng kinalaman sa pagkawala ni Cassandra. Galit pa sa akin ang mami mo, anak. Ano ba kasing ginawa mo? Parang tatay na tanong naman ni Ali sa ama. Napangiti si Marinette habang pinagmamasdan ng mag-ama. Siya na lamang ang walang pamilya at isa sa pangarap niyang magkaroon ng pamilya at anak. Ngunit sa lagay niya ay malabo nang mangyari yon. Parang hindi mo naman kilala ang mami mong Judas ka, anak. Kaya huwag kang pipili ng babaeng mas matapang pa sa'yo. Kasi hayop ka, Adam. Ano na naman ang tinuturo mo sa anak ko? Huwag siyang hahanap ng babae na katulad ko? Bakit? Sino ka bang hinayupa ka? Huwag kang tatapak sa pamamahay ko. Galit na sigaw ni Veronica sa asawa. Love naman. Bahay ko pa rin. Base sa batas na binasa ko, Daddy, kung anong meron ka ay kay Mami rin. Kapag namatay ka, lahat ng meron ka ay mapupunta sa akin. Bira naman ang anak niya. Judas ka rin talaga, no? Mana lang sa'yo, Daddy. Sabi naman ng anak nito. Isang sapak na natikman ni Ali sa ama. At isang suntok naman ang natikman ni Adam sa asawa.
Isa pang beses na saktan mo ang anak ko, ay babarilin na kita sa pinaka-iniingatan mo. Love naman. Wag mo na akong tawaging love. Hindi kita kaano-ano. Wala akong asawa na hindi ako mahal. Natawa ng palihim si Marinette sa kakyutan ng pamilya. Kahit na may pinagdadaanan ng mga ito, umalis na lamang siya at mas pinili na lamang na tumungo sa sariling silid upang magpahinga. Nawala ang ngiti ni Marinette na makatanggap ng mensahe sa captain niya. Mas lalo siyang nalungkot dahil pinatitigil na sa kanya ang misyon nitong bantayan ng binata. Isang buwan na ang nakalilipas nang magpakalalaki si Dave para kay Marinette. Kahit anong pagtutulak ang gawin niya, ay hindi pa rin siya magawang layuan nito. Hindi na rin natutuwa si Marinette sa pag-aalaga nito sa kanya. Hindi na rin natutuwa si Marinette sa pag-aalaga nito sa kanya na hindi niya naranasan sa ibang tao. Ngayong araw ang training niya sa martial arts dahil mahina siya rito. Wala si Dave at nasa isang misyon ito, kaya mas napanatag si Marinette dahil walang mamimestes sa kanya. Sa training ground, naroon ang lahat ng bago at dating estudyante. Kahit isang agent si Marinette, kailangan pa rin niya ng training upang mas lalong mahasa ang kakayahan niya. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Fuchsia sa kanya. Ang bagong estudyante na nakilala niya kanina lamang. Umiling si Marinette bilang sagot dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Isang linggo na siyang palaging nasusuka sa umaga. Naging maarte na rin siya sa pagkain at higit sa lahat. Gusto niya ay palaging nakahilata sa kama. Ngunit hindi pwede dahil sa trabaho niya. Mas lalo kang namumutla. Paano kung mag-excuse ka muna? At magpahinga sa clinic, di ba? Mas okay yun? Pangumbinsi sa kanya ni Fuchsia, ngunit umiling lamang si Marinette. Ayos lang ako. Hindi kasi ako nakapag-almusal kanina dahil ayoko. Baho kasi ng amoy ng sibuyas at gatas. Aniya. Bakit kaya? Para kang buntis. Bulalas pa ng kaibigan niya. Natulala si Marinette nang maalala na delay ang period niya ngayong buwan. Pero irregular siya. Baka hindi lang siya dinatnan ngayon dahil na rin sa stress. Next, Marinette. Tawag ni Commander Cesar sa kanya. Nagulat pa siya ng konti, pero kapag kuwan, ay bumalik din siya sa wisyo. Siya na pala ang sunod na lalaban. Commander, pwede bang huwag na natin ituloy ang laban? Sabi ng kalaban niya. Bakit, Miss Rend? Tanong naman ni Cesar habang nakatingin sa cellphone. Panigurado ay minomonitor ng lalaki ang asawa gamit ng CCTV sa pinapanood dito sa cellphone. Dahil alam na natin kung gaano kahina ang pangit na to. Sabi ng babae kaya naghiyawan ng lahat. Shut up! Dahil na rin sa inis na naramdaman ni Marinette, sumugod siya sa babae. Gigil na gigil ang bawat pag-atake niya. Ngunit hindi rin madaling kalaban ng babae. Marunong ito dumipensa sa bawat atake ni Marinette. Nailagan ni Marinette ang malakas na tadyak sana sa sikmura niya, ngunit siya na ang susugod. Bigla na lamang nandilim ang paningin niya. I told you, isa kang talunan. At nagpakawala ito ng suntok dahil na rin sa reflexes ni Marinette, nagawa niyang ipangharang ang kamay. Hindi masyadong tinamaan ang tiyan niya ngunit nasaktan siya. Oh my God! Hiyawan ng lahat nang makita ang pag-agos ng masaganang dugo sa hita ni Marinette. Nahihintakutan pa siyang tumingin rito, lalo na nang sumidhi ang matinding kirot sa puson niya. Napahawak siya rito at huli na nang makita niya ang sariling pabagsak sa lupa. Mabuti na lamang at may sumalo sa ulo niya bago ito bumagsak. Dahil na rin sa ingay na nanggagaling sa tabi ni Marinette, nagising siya. Nabungaran niya pagbukas ng kanyang mga mata si Cesar. May pag-aalala sa mukha nito, lalo na makitang gising siya. Ano nangyari, Commander? Magalang niyang tanong sa lalaki. Umupo naman ito sa upuan na nasa malapit sa kanya. Hindi mo sinabi na buntis ka. Hindi naman kita hahayaan na mag-training kung sinabi mo agad. Buti na lamang at walang nangyari sa anak mo. Malungkot na sabi ni Cesar sa babae. Anong sinabi mo? Buntis ako? Pangungumpirma ni Marinette habang nanginginig ang mga kamay niya. Tumango si Cesar at ibinigay ang resulta ng examination sa babae.
Nabasa ni Marinette na magpo 4 weeks na siyang pregnant. Ibig sabihin, ay nagbunga ang nangyari sa kanila ni Dave. Sino ang ama? Biglang tanong ni Cesar na kinatahimik ni Marinette. Alam ba ng kakambal mo ang tungkol sa bagay nito? Dagdag naman ni Cesar. Nalungkot bigla si Marinette dahil sa isiping walang nakakaalam na pinagbubuntis niya. Pero umiling pa rin siya bilang sagot sa lalaki. Ayaw niya rin sabihin dito kung sino ba ang ama. Hihintayin niyang bumalik si Dave at pag-uusapan nila ang tungkol dito. Isang linggo ngunit walang Dave na nagpakita kay Marinette. Isa sa pinagtatakang lubos ng babae kung bakit wala pa rin ito kahit natapos na ang misyon ng lalaki. Dumiretso si Marinette sa opisina ng captain niya upang magtanong tungkol dito. Pero hindi pa siya tuluyang nakakapasok nang marinig niya ang usapan ng binata at ng captain niya. Galak na galak sana siyang makausap ito, ngunit napatigil siya sa sinambit ng binata. Anong plano mo ngayon, Dave? Hindi pala namatay ang mag-ina mo, kundi itinago lang ng magaling mong kapatid. Paano na si Marinette? 3 araw na siyang nagpapabalik-balik dito dahil sa paghahanap sa'yo. Sabi ng captain niya sa banayad na tinig. Nakatayo si Marinette sa pintuan ng opisina ng captain niya habang nakapukas ng kaunti ang pinto. Nakikita niyang nangyayari sa loob at naririnig ang usapan. Hindi ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag kay Marinette ang tungkol dito. Hindi ba unfair yun, Dave? Paano pala kung may nabuo ng gabing yun? Sinong pipiliin mo sa dalawa? Hindi ko alam. Hindi na kinaya ni Marinette ang pinag-uusapan dahil kusa na siyang pumasok sa loob. Nagulat pa ang dalawa nang makita siya. Paano ba yan? Buntis ako at ikaw ang ama, Dave. Panindigan mo to. Buong tapang na usal ni Marinette. Nalaglagan pa nga ni Dave, ngunit dumaan ang matinding konsensya at awa sa mga mata nito. Nakilala na si Marinette bilang kontrabida, kaya hindi niya hahayaan na lumaki na walang ama ang anak niya. Gusto niya magkaroon ng sariling pamilya, tulad na nakikita niya sa mga Hamilton brothers. Panindigan mo ako, Dave. Panindigan mo, anak mo sa akin. Wala nang nagawa pa si Dave kundi ang isama si Marinette sa mansyon niya. Tahimik lamang sila habang nasa biyahe, kahit na nang makarating sila ng mansyon. Naabutan pa nila ang batang babae na mabilis na tumakbo kay Dave. Daddy! Tili ng batang babae. Kamusta naman ang baby ko? Kumusta ang mami mo? Malambing na tanong ni Dave sa anak. Humagikik naman ang bata habang patuloy sa paghalik si Dave sa leeg nito. Tanging ang malalakas na tili ang maririnig sa buong sala. We're okay naman po, Daddy. Tali, behave yourself please. Pagod ang daddy mo. Suway ng babaeng kararating lang. Natahimik si Marinette nang makita ang babae na kabababalang ng hagdan. Napakaganda nito, nakaramdam si Marinette ng insekuridad, lalo na nang matitigan niya ito ng malapitan. Tara. Kinakabahang tawag naman ni Dave sa babae. Sino siya, mahal? Tanong pa nito. Nalasahan ni Marinette ang pait sa loob ng bibig niya dahil sa nakikita sa dalawa. Mabilis siyang niyakap ni Dave kung saan nakaramdam ng paninikip sa sariling dibdib si Marinette. Siya si Marinette. Dinadala niya ang anak ko. Diretsahang sabi ni Dave. Naalerto pa si Dave nang makita ang pagdaan ng sakit sa mata ng babae. Itinulak pa niya ang binata palayo sa kanya. Nagsisinungaling ka lang, hindi ba? Alam ko na malaki ang kasalanan ko dahil sumama ako sa kapatid mo pero hindi mo naman ako kailangang gantihan ng ganito. Nahihirapang sambit ng babae. Mahal, hindi. Makinig ka sa akin, okay? Pagkakamali lang ang nangyari sa amin. Para lang to sa bata, okay? Ikaw lang ang mahal ko. Mas masakit pa kaysa sa pagkasunog ng balat ni Marinette ang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Para iyong punyal na paulit-ulit na sumaksak sa puso niya. Pigil na pigil niya rin ang mga luha na huwag bumagsak. Nailabas lamang ni Marinette ang masasaganang luha nang baliwalain siya ni Dave at alalayan ng babae patungo sa ikalawang palapag. Naiwan si Marinette kasama ang batang nasa tiyan niya at ang batang nasa may 4 na taong gulang.
Tumagal ng 4 na oras ang paghihintay ni Marinette bago lumabas ng silid si Dave. Magulo ang buhok nito at may bakas pa ng lipstick sa labi. Muling bumigat ang pakiramdam niya dahil nasasaktan siya. I'm sorry about earlier. Halika, dadalhin kita sa magiging silid mo. Walang gana na sabi ni Dave sa kanya. Dave, sino bang pipiliin mo sa amin kung sakali? What? Lakas loob na tanong ni Marinette dahil mas mabuti ng maaga ay malaman niya na kung may pag-asa ba siya. Sabi ko, sino ba ang pipiliin mo sa amin kung sakali? Matiim silang nagkatitigan. Para magawan ko ng paraan na mahalin mo ko. Ganon. Biro pa ni Marinette. Ngumiti ng tipid si Dave at lumapit kay Marinette. Niyakap niya ang dalaga ng sobrang higpit. Tila dito kumukuha ng lakas upang hindi sumuko sa buhay. Nagbigay naman ito ng lakas kay Marinette upang ilaban ang karapatan nila ng anak. I miss you, and I'm sorry. Lumipas ang 1 buwan na nakatira si Marinette sa poder ni Dave kasama ang mag-ina nito. Hindi naging madali ang buhay ni Marinette, lalo na nang masaksihan niya kung paano saktan ng babae ang sariling anak. Palagi din itong lasing, lalo na kapag wala si Dave. Napakademonyo ng ugali, ngunit anghel kapag nariyan ng lalaki. Tali, lumabas kang bastarda ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mong tatawagan na walang kwenta mong ama? Napakakulit mo. Ito ang itatak mo sa isip mo. Si Dave ang ama mo, nagkakaintindihan ba tayo? Umagang-umaga ay pinapagalitan naman niya ang sariling anak. Mommy, pero hindi siyang daddy ko. Katwiran naman ang bata. Anong sinabi mo? Si Dave lang ang ama mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi na nakapagtimpi pa ang babae at inuntog niya ang sariling anak sa counter bar dito sa kusina. Nawala ng malay ang batang babae habang dumudugo ang ulo nito. Nasaksihan ito ni Marinette kaya lumapit siya sa dalawa. Nakita ni Marinette na nasa ilalim ng droga ang babae dahil sa mga namumulang mata nito. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na. Hiyaw niya nang pagtangkaan itong saksakin pa ang sariling anak. Oh, mistress, nandito ka na pala. Total nandito ka na rin, ikaw na ang bahala sa bastardang yan. Hindi marunong sumunod dahil sa ama niyang walang utak. Ano bang nangyayari sa'yo? Kailangan nating tumawag ng ambulansya dahil mamatay na ang anak mo sa ginagawa mo. Tarantang sigaw ni Marinette. Mabilis siyang naglakad paalis, ngunit hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang maramdaman niya ang pagpalo ng matigas na bagay sa ulo niya. Nawala ng malay si Marinette. Ang huli niyang narinig ay ang malademonyong halakhak ng babae. Nagising si Marinette dahil sa halakhak ng pamilyar na boses. Nang buksan niya ang mata, madilim ang mukha ni Dave na nakatingin sa kanya. Dave, mabuti, nandyan ka na. Yung anak mo, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ang babae niyan, sinasaktan ng anak mo. Tarantang sabi ni Marinette habang pilit na tumatayo mula sa pagkakahiga. Ngunit nagulat siya nang makita ang kamay niya at ang damit na puno ng dugo. Lalo na ang kutsilyong nasa kamay niya. Nabitawan niya ito nang wala sa oras at nagtatakang tumingin kay Dave. Anong nangyayari? Kapal na mukha mo. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo siya. Pagwawala ni Tara habang pinipigilan ni Dave na sugurin siya. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang pumatay sa anak mo. Baliw ka. Dave, maniwala ka sa akin, siya ang pumatay sa anak mo. Lumagapak ang sampal ni Tara sa pisngi ni Marinette. Sa sobrang lakas nito, ay pakiramdam ng babae na walan siya ng pandinig sandali. Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Pinatay mo si Tali. Porket gusto ng anak ko, siya lang kilalanin ni Dave, hindi ba? Nanginig sa takot si Marinette nang mapagtanto ang nangyari. Sinet up siya ng babae. Mabilis na tumayo si Marinette at upang lapitan si Dave, ngunit lumayo ito na puno ng galit sa kanya. Dave, hindi ko yun magagawa. Pagsusumamo ni Marinette na paniwalaan siya nito. Pangako, hindi ko siya pinatay o sinaktan. Bagkus pinipigilan ko pa nga siyang wagsaktan ng bata. Sinungaling.
Umalingaw-ngaw ang boses ni Dave sa buong kusina na nagpatahimik sa lahat. Paano kita paniniwalaan na hindi ikaw ang pumatay sa anak ko? Samantalang ikaw ang naabutan kung may hawak ng kutsilyo. Ikaw ang may dugo sa kamay, habang nasa tabi mo ang anak ko na walang buhay. Sa tingin mo ba, paniniwalaan kita? Kung minsan mo nang pinahamak at pinagtangka ang patay ng kakambal mo? Hindi napigilan ni Marinette ang lumuha sa harapan ng dalawa. Sinubukan niyang lapitan pa si Dave ngunit itinaboy lamang siya nito. Maniwala ka sa akin. Hindi ako may gawa nito, Dave. Liar. Dumating ang 3 pulis. Nagulat pa sila na makita kung sino ang kukuha kay Marinette. Ito ay ang kakambal niyang si Maxine at si Commander Adam kasama si Daphne. Hulihin niyo ang kriminal na yan. Pinatay niya ang anak ko. Ilayo niyo yan bago pa magdilim ang paningin ko at mapatay ko yan. Nagtatagis ang bagang ni Dave sa galit. Maxine, maniwala ka sa akin. Hindi ako ang may gawa. Lumuluhang sabi niya sa kakambal. I know. Alam ko. Gagawa tayo ng paraan para malinis ang imahe mo. Malungkot namang sabi ni Maxine. Maniwala ka sa akin, please. Hindi nga ako may gawa. Pagwawala na ni Marinette, ngunit malungkot na pinanood lamang siya ng kakambal niya hanggang sa pusasan siya ni Adam. Dave, hindi talaga ako. Please, maniwala ka naman sa akin, oh. I'm sorry kung hindi ko siya nailigtas. Hindi na siya binalingan pa ng ting ni Dave, kaya tuluyang nadurog ang puso ni Marinette. Dinala siya ni Daphne, Maxine at Adam sa PMU upang imbestigahan. Maxine, hindi talaga ako may gawa. Niyakap siya ng mahigpit ni Maxine upang pakalmahin ang nagha-hyperventilate na kakambal. Wala silang magawa sa sitwasyon para sa babae dahil ang kapwa agent na ang nagpahuli. Sa buong biyahe tahimik lamang si Daphne. Para bang may malalim na iniisip maski si Adam ay ganoon din. We trust you, Marinette. Alam namin na hindi mo magagawa ang isang bagay na yun sa inosenteng bata. Kumalma ka na. At ang Hamilton Brothers ang bahala rito. Alalahanin mo ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi yan makakabuti. Saad ni Daphne. Nakarating na sila sa PMU at sa bukana pa lang ng universidad, naghihintay na ang 5 magkakapatid. Pagbaba pa lang ni Marinette, sinalubong na siya ng mga ito na puno ng pag-aalala na mas lalong nagpaiyak sa dalaga. Inutusan muna nila itong magbihis ng malinis na damit bago kausapin ng masinsinan. So tell us, kung ano nangyari nung nasa pudar ka ni Dave? Pagsisimula ni Fagan, habang nasa kandungan niya ang anak na si Ivo. Nasa tabi naman niya ang asawa na si Dimple. Napansin ko ang pagiging mainitin ng ulo niya at ang palaging pasigaw sa anak. Di ko siya pinansin dahil di ko naman nakikita at never ko namang pinakialaman yung pagdidisiplina niya sa anak niya. Pero kanina iba na ang kutob ko eh. Lalo na nang kumalabog. Tapos paglabas ko sa silid ay nakita ko si Tali na duguan at nakahandusay na sa malamig na sahig. Gusto pa niyang saksakin sana ang bata pero nakialam ako. Hirap na hirap sa pagkukwento si Marinette at ganoon din ang magkakapatid. Nakita nila ang pagbabago ng babae sa lumipas ng mga taon. Nakita nila kung paano piniglit ng dalaga na maging mabuting tao. Kaya hindi nila naisip na magagawa nitong pumatay ng inosenteng bata. Shh! Kumalma ka lang. Kung hindi mo pa kaya magkwento, pwedeng mamaya na lang. Nasasaktang sabi ni Dimple sa babae. Sinubukan kong tumawag ng ambulansya, pero bigla niya na lang pinalo ang ulo ko. Nawalan ako ng malay, at pagising ko ganun na ang nadatnan ko. Pagtatapos ni Marinette sa kwento, hindi talaga akong pumatay sa bata. Alam namin, kumalma ka na, sabi naman ni Steve. Papasok naman si Adam kasama ang anak na si Ali. Blanco ang mukha ng bata habang nakatingin kay Marinette. Tita Marinette, we will help you po para malagpasan ang kasong isasampa nila sa'yo. I will help you po dahil alam ko ang batas at alam ko ang tama sa mali. Desididong sabi ng bata. Lumuluhang ngumiti si Marinette dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Kinabukasan, kinuha ng batas si Marinette upang ikulong dahil sa kasong sinampa ni Tara Legaspi. Kinasuhan siya nito ng attempted murder
at murder dahil sa pagpatay sa anak nito. Babalikan ka namin dito, Marinette. Kailangan lang namin ng mabigat na ebidensya upang baliktarin ng demonyong yun. Mag-iingat ka rito at alagaan mo ang anak mo, sabi ni Maxine bago ito nagpaalam sa kakambal. Sa kabilang dako naman ay si Ivo, magdamag ng gising dahil sa paghahanap ng ebidensya sa mga CCTV ng lalaki. Borado na ang lahat ng kopya, kaya nagiinit ang ulo ni Ivo dahil napakatagal ma-retrieve ng mga ito. Tutulungan ko si tita na ibaliktad ang kaso. Yung tipo mabubulok ang bruha na yun sa kulungan, wika ni Ali habang may ginagawa din sa harapan ng computer. Dumating naman ang mga pinsan nila na handa at may hawak na baril. Anong ginagawa niyo dito? Alam ba niya na tito at tita na narito kayo? Pagtatanong ni Ivo sa mga pinsan niya. Umirap sa kawalan na nag-iisang babae sa pamilya Hamilton. Ang pinaka nakakatakot sa kanila magpipinsan kahit sa murang edad lang nito. Ano pa ba? Di ako nang papatay sa impacta na ng away kay Tita Ganda. Sagot naman ng babae. Hindi pwede, umuwi na kayo. Papapagalitan lang kayo na dito. Pangtataboy naman ni Ali sa kanila. Kids, ano ginagawa niyo dito? Alam ba ng pamilya niyo na nandito kayo? Tanong ni Adam, nakararating lang at may dala itong ice cream. Narito kami tito para iligtas si Tita Ganda. Ice cream pa yan? Chocolate flavor? Amin na. Kumisla pa ang mga mata nito sabay agaw sa ice cream na para kay Ali. Tinawag ni Adam ang anak at pinalapit ito sa kanya upang kausapin. Ganoon din kay Ivo. Dinala niya ang dalawang bata sa korte dahil ngayon ang hearing ni Marinette. Your Honor, maniwala kayo sa akin. Nakita ng dalawang mata ko na siyang pumatay sa anak ko. Sigaw ni Tara sa judge. Please, Miss Legaspi, calm down. Saway naman ng judge dahil sa pagwawala nito. Parang hari na pumasok si Adam kasama ang dalawang bata at parang isang attorney naman si Ali na pumunta sa harapan ng judge. Ipinakita ang na-retrieve na CCTV files. Your Honor, sapat na siguro na ebidensya upang pakawalan niyo ang inosenteng tao at ikulong ang dapat ikulong, hindi ba? Matapang na sabi ni Ali sa matandang judge. Anong ginagawa ng bastardong yan? Maniniwala ba kayo sa bata? Ako ang saksi kung paano pinatay ng babaeng yan ang anak ko. Sa pangit pa lang na mukha niya, alam mong hindi na mapagkakatiwalaan. Nagpabuntis nga ang walang hiyang pangit na babae na yan. Nagtatagis ang mga ngipin ni Tara habang sinisigaw yan. Sa gilid naman ay naggagalaiti sina Daphne, Camila at Maxine. Gusto nilang ingud-ngud ang babae sa simento hanggang sa mamaga ang nguso nito. Paano mo mapapatunayan na siya nga ang pumatay sa anak mo? Nakita ko na lamang siya naduguan habang nakahandusay sa lapag ang anak ko. May hawak siyang baril. Humagulhol pa ito na mas lalong nagpasakit sa ulo ng lahat. Paano mo nalaman na siya ang pumatay? Pag-uulit ni Ali. Nanggalaiti si Tara dahil sa kakulitan ng batang lalaki sa harapan niya. Nakakubli lamang inosenteng mukha niya ang demonyo nitong pag-uugali. Dahil nakita ng mga mata ko kung paano niya inumpog sa counter ang ulo ng anak ko. Pagkatapos ay sinaksak niya na ilang beses hanggang sa mamatay ang anak ko. Miss, whoever you are. Pero wala nakalagay sa report kung paano pinatay ang anak mo. Maski si Marinette ay hindi nagsalita kung paano namatay ang anak mo. Paano mo nalaman ang causes ng pagkamatay ng anak mo kung siya palang pumatay? Nakangising balik tanong ni Ali. Sinabi ko na nakita ko siyang pinatay ang anak ko. Nakita? It means past tense. Nakita mo na patay na ang anak mo, di ba? Pero paano mo nalaman na inuntog at sinaksak ang anak mo? Namamanghang lahat ng tao sa loob ng silid. Maski ang judge ay napahanga ng batang si Ali. Proud namang tumayo si Adam upang ipaalam sa lahat na anak niya ang matalinong nasa harapan nilang lahat. Ano bang alam mo? Isa ka lang bastardo. Umuwi ka sa inyo at uminom ka ng gatas. Your Honor, sapat na po ang ebidensya namin para mabulok sa kulungan ng babaeng to, di ba? Pagbabalik tanong ni Ali sa matandang judge. Napahanga mo ako sa galing mo, bata. Gusto ko sana, paglaki mo, ay maging isang tandyag na attorney ka sa mga inosente. Ang kasong ito ay tapos na. Si Miss Marinette ay hindi guilty. Na-set up siya ng babaeng nagngangalang Tara Legaspi upang itago ang krimeng ginawa. Anunsyo ng judge. Nagsisinungaling ang batang yun, Your Honor.
Mas papaniwalaan niyo pa siya kaysa sa akin? Ngunit hindi na nabali pa ang anunsyo ng judge. Dahil sa bilis ng pangyayari, naagaw ni Tara ang baril sa pulis na katabi. Hinila niya si Ali na nasa malapit lamang sa kanya at tinutukan ng baril sa ulo. Sige, subukan niyo akong lapitan, kundi pa sasabugin ko ang ulo ng batang to. Pagbabanta niya sa lahat. Ali! Kinakabahang banggit ni Marinette sa pangalan ng bata. Kapag sinaktan mo ni dulo ng hibla ng buhok ng anak ko, sinisigurado kong makikita mo si Satanas ngayon din. Pagbabanta ni Adam sa babae dahil hawak nito ang anak niya. Hinayaan ng lahat na makalabas ang babae habang dala si Ali. Nataranta si Marinette kaya sinundan niya ang dalawa. Subukan mong lumapit malandi ka, kundi papatayin ko ang pakialamerong batang to. Okay na sana eh. Mamahalin na sana ako ulit ni Dave. Pero ano, dumating ka? Nawala ang lahat sa akin. Hindi nga ako namatay sa aksidente. Pero ginahasa naman ako ng magaling na ama na ang batang yon. Kaya dapat lang na mamatay siya tulad ng ama niya. Ang kaninang tahimik na si Dave ay ngayon ay nanggagalaiti sa galit. Alam ni Dave ang totoong nangyari. Kinausap siya ni Ali at Ivo, kaya hindi na siya nakialam sa nangyayari ngayon. Sising-sisi siya dahil nasaktan niya ang babaeng mahal na mahal at nagdadala ng totoong anak niya. Ikaw ang pamatay sa kapatid ko? Tumingin sa kanya si Tara nang tila nababaliw na. Bakit hindi ko papatay ng demonyo mong kapatid? Kung siya ang may dahilan kung bakit namatay ang anak natin. Ikinulong niya ako at itinago sa'yo. Pinatay ko siya para makita ka pero anong malalaman ko? Nakabuntis ka ng iba? Hindi pa nangako ka na magiging bakla ka na lang kapag hindi ako babae makakatuluyan mo. Puno nang hinanakit nitong sigaw kay Dave. Pero hindi mo dapat dinamay ang anak mo rito. Pinatay mo ang anak mo, Tara. Wala na ang anak ko dahil sa pagiging sakim at masamang tao mo. Buong tapang nahiyaw ni Marinette. Naagaw niya ang atensyon ni Tara, kaya sa kanya niya itinutok ang baril. Alam ko na wala na ang anak ko, pero hindi ko rin hahayaan na mabuhay ang anak mo. Demonyo nitong sabi sabay putok ng baril. Nadaplisan si Marinette sa braso kaya naging aligaga si Dave na daluhan nito. Marinette! Okay lang ako, sabi ni Marinette at muling tumayo. Tawa lamang ng tawa si Tara na parang nababaliw na. Lumuluha ito habang tumatawa kahit ang mga tao sa paligid ay natatakot na para sa batang nasa bisig ng baliw na babae. Bitiwan mo ang bata, Tara. Ako lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Bitiwan mo ang bata. Utos ni Dave sa babae. Nasa ikatlong palapag sila ng building, kaya delikado ang nasa likuran ng dalawa. Ngumiti na parang kinikilig ang babae. Oo, Dave. Ikaw lang ang kailangan ko. Babalikan mo naman ako, di ba? Bibigyan mo ulit ako ng anak tulad ni Tali? Oo, bitiwan mo siya. Mahinahong utos ni Dave sa babae. Iiwan mo na si Marinette, di ba? Sasama ka na sa amin, hindi ba? Tila isang babaeng wala na sa katinuan ng kausap ni Dave ngayon. Ngumiti si Dave ng malawak at dahan-dahan lumapit sa babae. Binitiwan nito si Ali, kaya mabilis itong kinuha ni Adam at niyakap ng mahigpit. Yumakap si Tara kay Dave, ngunit hindi niya binitawan ang baril. Ang akala ng lahat ay tapos na, ngunit nagkakamali sila. Dahil ngumisi ng malademonyo si Tara habang nakatingin kay Marinette. Pero hindi ko sinabing hindi pa rin kita papatayin. Magsama tayong lahat sa impyerno. Sigaw ni Tara sabay putok ng baril. Itinulak ni Dave si Tara, pahulog sa ikatlong palapag ngunit niyakap siya nito. Pigil hininga ang lahat nang tumama ang bala sa sentido ni Marinette. Tulala si Maxine nang makita ang pag-agos ng dugo sa mukha ni Marinette. Isang malakas na tili ang pinakawalan niya na nagpagising sa lahat. Nahulog si Tara at Dave sa taas na ikatlong palapag ngunit napuruhan ng babae at dead on arrival ito. Namatay ito dahil sa natamong bitak sa sariling bungo habang comatose naman si Dave at Marinette. 2 linggo ang nakakalipas ngunit ganun pa rin ang kondisyon ng dalawa. Pareho pa rin silang nahihimbing dahil sa coma. Ligtas na sila pareho ngunit walang nakakaalam kung kailan gigising ang dalawa. Dok, wala bang paraan para gumising si Dave at Marinette? Paano ang batang nasa sinapupunan ng kakambal ko? Mabubuhay ba yun, Dok?
Tanong ni Maxine sa doktor ng kapatid. Kinalulungkot kong sabihin, pero hindi mabubuhay ang fetus kung tulog ang ina. Hindi lalaking malusog ang fetus kung idadaan natin sa dextrose ang lahat ng sustansya. Kailangan gumising ng kakambal mo sa loob ng 2 buwan, kundi mapipilitan tayong tanggalin ng bata. Sabi ng doktor. Napahagulhol si Maxine sa bisig ng asawa na si Steve. Hindi niya kinaya ang insidente ng araw na yon. Nabaril sa sentido si Marinette habang nahulog sa mataas na lugar si Dave. Para bang mas pinili na lamang ng nasa itaas na tapusin ang paghihirap ng dalawa. Shh! It's okay. Gigising si Marinette, okay? Magtiwala at maniwala ka sa kapatid mo. Makakaya niya to. Pagpapalakas ni Steve sa loob ng asawa. Malungkot ang lahat dahil sa naranasan ng dalawa. Ngunit wala silang magagawa kundi ipagpasa Diyos na lamang ang kalagayan ng dalawa. Nakahiga si Marinette sa madamong lugar habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Ayaw na niyang umalis sa lugar kung nasaan siya dahil payapa rito. Mommy? Tawag sa kanya ng batang lalaki na may matinis na boses. Binuksan ni Marinette ang mga mata at nabungaran ng gwapo at kamukhang-kamukha ni Dave ang batang lalaki. Nakangiti ito sa kanya habang may suot na koronang bulaklak. Bakit mo ako tinawag na mommy? Masayang tanong pa niya sa batang lalaki at humagikgik. Kasi po mami kita? Sabi pa ng bata. Pero baby, wala pa akong anak. 25 pa lang ako at wala pa akong nobyo para magkaanak. Pili ang sagot pa ni Marinette sa bata. Anak mo po ako, mami. Natulala si Marinette dahil sa salitang iyon. Pinagmasdan niya pa ang paligid at napansin niya na parang nasa hardin siya. Hindi ka pa dapat narito, mami. Saka na tayo magkikita ulit, mami. Malungkot na sabi pa nito. Nakaramdam ng pagbigat ng pakiramdam si Marinette dahil sa malungkot na mukha ng batang lalaki. Gumising ka na. Iligtas mo ang mga kapatid ko. Huwag mong hayaan na pati sila mawala. Sabi pa nito. Gulong-gulo si Marinette sa nangyayari. Ngunit nang tingnan niya ang sarili, puno ng dugo ang kaninang malinis at maputing damit. Anong nangyayari? Bumalik ka na po, mami. Nice to meet you po. Dahil pinagbigyan mo akong makita ka. Sabi pa nito. Pumatak ang isang butil ng luha sa mata ni Marinette nang makilala ang batang nasa harapan niya. Anak? Aniya, ngunit may malakas na puwersang humila sa kanya. Habol-habol ni Marinette ang sariling hininga nang imulat niya ang mga mata. Bumungad lamang sa kanya si Maxine na luhaan. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at gising ka na! Anito at niyakap siya ng mahigpit. Naalala niya bigla ang batang lalaki sa panaginip, kaya mabilis niyang kinapa ang kanyang nasa sinapupunan. Masakit ang tiyan niya at para bang may benda ito. Anong nangyari? Nasaan ang anak ko? Maxine! Maxine ang anak ko! Natataranta niyang tanong dahil may hindi tama sa tiyan niya. Para itong may hiwa. I'm sorry. I'm sorry, Marinette. Hagulhol ni Maxine. Parang nabingi si Marinette at kusang pumatak ang mga luha niya. Ang baby ko, Maxine. Nasaan ang baby ko? 3 taon ang nakalilipas nang mangyari ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Marinette. Namatay ang isa sa pinagbubuntis niya na triplets. Oo, himala na nabuhay ang mga ito habang nasa coma siya. Risky, ngunit nilaban ni Maxine dahil nakikita nitong lumalaban ng mga anak niya. Ngunit nang mag7 buwan na, ay humina ang tibok ng puso ng isa sa triplets. Kaya kinailangan niyang ilabas sa mga ito. Hindi nakaligtas ang bunso sa triplets dahil kusang tumigil ang tibok ng puso nito. Dala ang puting rosas, bitbit ni Marinette ang 2 anak pa habang papalapit sa puntod ng anak na si Dylan. Inilapag niya ang bulaklak rito at nagsindi ng kandila. Hello, baby. I'm sorry kung hindi ka nadalaw ni mami na ilang buwan ha. Kinailangan kasi ni mami na alagaan ang daddy mong baliw. Pagkukwento niya sa anak. Mahal na mahal kita, anak. Sana narito ka sa amin.
Pero alam ko naman na binabantayan mo ang mga kakambal mo, hindi ba? Ipagdasal mo ang ama mong baliw na sana ay makalakad na dahil malapit ko na siyang ipamigay. Biro pa niya. Halika kayo mga anak at kamustahin niyo ang kakambal niyang si Dylan. Danny? Daniel? Come here. Tawag pa niya sa mga bata. Lumapit naman ang mga ito sa kanya at kinausap ang kapatid nila. Muling pumatak ang luha sa mga mata ni Marinette dahil sa nakikita sa mga anak. Parang kahapon lang na mangyari ito ngunit may kirot pa rin. Paalam na anak, bibisitahin kita ulit sa susunod na buwan at kasama na ang ama mo. Ani Marinette. 2 buwan ang nakakalipas nang gumising naman si Dave mula sa mahabang koma. Ang akala nga niya ay tuluyan ng matutodas ang lalaki. Ngunit masamang damo ito kaya muli itong gumising. Ngunit naapektuhan ang paglalakad nito dahil ang tagal din nitong tulog. 1 buwan naman ang nakakalipas na magpakasal sila sa West. Dahil gusto daw nitong itali siya agad. Dala na rin ang pagmamahal sa lalaki, pumayag siya. Ngunit unti-unti nang pinagsisihan nito ni Marinette. Isa pang magandang nangyari sa mga buhay nila ay nang bumalik si Cassandra at kasalukuyang nagpapagaling sa ibang bansa kasama si Veronica. Isang biyaya na kahit gaano kahirap ang mga pinagdadaanan nila ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pagtapak pa lang ni Marinette sa loob ng mansyon, nadatnan na niya ang petals ng bulaklak na nagkalat sa sahig. Idagdag pa ang mga kandila at ang banayad na tugtog ng violin. Dave, ano na naman to? Kunwaring pagalit niyang tanong pero sa loob-loob niya ay tumatalon na siya sa kilig. Adam? Gulat pa niyang banggit sa pangalan nito at sa likuran naman ng lalaki ay si Ali. Kukunin ko lang si Danny at Daniel. Anang lalaki at siyang initian nito. Kinuha nga nito ang anak niya at sumibat paalis. Wala na siyang nagawa, kundi ang sundin ang nagkalat na rosas hanggang sa dalhin siya nito sa rooftop. Sa hindi kalayuan, isang dinner table na may wine at masarap na steak ang nakita niya. Nakapaligid pa rito ang rosas, na kulay puti at sa kanan niya ay si Dave na nakasuot ng itim na suit. Nakaupo ito sa wheelchair habang tanga ng isang itim na rosas. Ano na naman kalukuhan to? Ba't may paganito? Nawala lang ako ng 2 oras na handa mo na to? Aniya, kahit na pigil ang pagpatak ng mga luha niya. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Lumapit naman si Marinette sa lalaki ngunit pinigilan siya nito. Tagal mo naghintay sa akin na gumising. Kahit alam mo walang kasiguraduhan. Pinalaki mo pa ng maayos at malusog ang mga anak natin. Wala na akong mahihiling pa kundi ang itali ka sa akin habang buhay. Sabi ni Dave. Kasal na kaya tayo? Biro pa ni Marinette. Oo, pero gusto kong gawing memorable ang kasal natin, love. Pumatak ang mga luha ni Marinette nang unti-unting makitang tumayo si Dave mula sa wheelchair. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya kahit na panay din ang patak ng luha ng lalaki. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat, kung paano ko sasabihin kung gaano kita kamahal. Marinette, will you marry me? Again? Sa wakas, nasabi na nga ni Dave ang salitang nagpakabog sa dibdib ni Marinette. Lumuluhang tumango si Marinette at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Humagulhol ito sa dibdib ng binata at ganoon din si Dave dahil hindi niya napigilan ng mga luha. Sa likuran nila naroon ang Hamilton Brothers. Sila ang taga-video at saksi sa proposals ng mga kaibigan. Masama rin ang tingin ng iba sa kanila dahil hindi nila ito naranasan. Bakit? Parang hindi ko ata naranasan to. Bitter pa sa ampalaya na bulong ni Camila. Anong hindi? Nag-propose ako sa'yo. Sagot ni Lander. Propose pala yun? Sana ganito ang proposals na ginawa mo, Adam. Romantic at hindi kasing boring mo. Bira naman ni Veronica sa asawa. Mas memorable sa atin dahil kauuwi mo ng Manila, propose agad. Bira din ang asawa niya. Nagkainitan na silang mag-asawa habang si Marinette at Dave ay nakangiti lang sa kanilang lahat. Sinuot ni Dave ang singsing sa daliri ni Marinette at hinalikan ng mabilis ang labi nito. I love you, love. Puno ng pagmamahal na sambit ni Dave sa asawa.
I love you so much, my love. Ikaw ang bakla na mamahalin ko habang buhay. Pambubwisit naman ni Marinette na ikinahalakhak ng lahat. Ipapakita ko sa'yo kung sinong bakla mamaya. Bulong pa ni Dave na may halong landi sa asawa. Nagpalakpakan ng lahat matapos ang proposals ng dalawa. Hindi na nahiya ang mga ito at nakikain pa bago nagsiuwian sa kanya-kanyang mga mansyon. Napuno ng tawanan at masasayang kwentuhan ng mansyon ni Dave at Marinette habang naglalaro naman ang mga anak nila. Walang mapaglagyan sa saya si Marinette dahil natupad na rin sa wakas ang pamilya na kay tagal niyang pinangarap. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Seducing the Gay Agent. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!